Ayan nyo, kami tinitira kasi nasa taas kami. Kayo tumitira kasi nasa baba kayo. Vilma Santos. Si Ate V. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ayon po kay Vilma Santos Rec. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidilig natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Badong Arateles. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Badong Arateles. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Badong Arateles. Ayan, ipagpatuloy natin. Kaya daw sila binabanatan dahil nasa itaas sila. At tayo daw mga bumabanat sa kanilang mag-asawa ay nasa baba tayo. Napakaano naman, no? Antindi. Feeling untouchable naman, parang gano'n, no? Nasa taas kami. Kayo mga nasa baba kayo. Para naman ginawa nyo naman kaming alipin. Grabe ka naman, Ate V, ah. Naku, ah. No? Ang galing po ninyo, Miss Vilma Santos Recto. Ang lakas nyo manlait. Oh, grabe, no? Hindi ko akalain na lalabas sa isang Ate V ang ganyang klaseng salita. Kung totoo man yan, ha? Naku, ay mga Vilmanians dyan, no? Si Ate V, oh, ba't ganyan? Totoo ba yun? Bakit hindi naman lahat ng mayaman binabanata namin? May mga mas mayaman pa po sa inyo. May mga, sa bagay, wala na yata mas may kapangyarihan kay Recto. Pero mas marami pong mas mayaman kaysa sa inyo na hindi naman binabanatan ng tinatawag nyo nasa baba. Yan Hindi, po, sa totoo lang, no? Wala pa rin siya man siyang karapatang magsalita na yung mga bumabanat sa amin, mga nasa baba lang yan. Tapos kami mga nasa taas kami, kaya kami binabanatan. Kasi parang ang pinaka-unawa doon sa ganong klaseng salita is parang mga wala kayong kakwenta-kwenta, kami meron. Diba? Kaya ginaganto nyo lang kami kasi kayo mga dukha, mga ano kayo. Parang ganun kasi parang panglalait yun, Ate V. Ako naman, grabe ka naman talaga, Ate V, oh. nagmumula po sa ugali ninyo na mata pobre. Alam nyo, nakakagulat tong pronouncement. Hindi ko po nakuha tong announcement na to ni Vilma Santos. Oo. Bakit ganito na lang sila, no? Kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kayo, kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. Kung tutusin talaga, napaka-bad image yung ganun. Siyempre, alam naman natin si Ate V talaga. No, pasensya na sa mga Vilmanians. Alam naman natin si Ate V talaga isinahangaan. Lalong-lalo na mapataas, mapababa, mapa-middle class, lahat. Lahat hinahangaan siya. Pero yung ganyang klaseng salita, parang hindi napakaganda para sa isang Vilma. 'Di ba? Nasa kanya pa mismo lalabas yung ganyang klase. 'Di ba? Hindi tama 'yun. Tindi naman, Ate B. Ibig mong sabihin, Ibig mong sabihin, Ate B, ang dahilan ng pagtira namin sa'yo dahil nasa baba kami. Una, napakamata pobre mo naman. Hindi, sa totoo lang naman talaga. Lahat ng mga nakakaranas o nakakakita ng problema, totoo yan, yung mga nasa baba. Kasi kaming mga nasa baba, ang hindi ninyo napapansin. Kaming mga nasa baba, ang hindi ninyo nararamdaman. Kasi sa sobrang taas ninyo, hindi nyo na makita yung baba. Diba sa sobrang taas ng lipad nyo? Kaming mga nasa baba ang nakakaranas ng hirap na kung ano ang nangyayari ngayon sa ginagawa nyong serbisyo sa amin. Diba? At kaming mga nasa baba din ang nagluluklok sa inyo sa pwesto. Na kapag kayo ay nasa pwesto na, kinakalimutan nyo na kaming lahat. Diba? Lahat ng tumitira sa'yo nasa baba, mataas kayo. Hindi ko maintindihan. Kaya nga sinasabi natin dito, no? Hindi kayo titirahin ng nasa baba
kung maayos ang ginagawa nyo sa taas. 'Di ba? Kung maayos ang ginagawa nyong pamumuno, kung maayos ang ginagawa nyong pamamalakad. 'Di ba? Kasi syempre hindi nyo masisisi yung mga nasa baba dahil sila o kami yung nakakaramdam niyan. Porket mataas kayo, tinitira na kayo. Marami pong mataas na tao, hindi namin tinitira. Hindi Kasi kayo tinitira marunong silang, dahil mataas kayo. Makatao. Kaya Kasi sila executive secretary na si Recto, kaya tinitira. Hindi. Kaya namin tinitira si Recto dahil lumabag siya sa batas. Diba? Ano sabi ng Supreme Court? Labag sa batas yung pagkuha ng pera ng PhilHealth. Siya yung pinakautak niyan. Nakuha na ng pera yung mga government. Oo. Hindi tinitira si Recto dahil mabuti siyang tao, nasa taas lang. Hindi. Tinitira namin si Recto dahil siya ang pangunahing utak ng paglilipat ng illegal ng 60 billion. Billion ang pinag-uusapan dito, hindi lang po to gawa-gawang kwento. Hindi gawa-gawang kwento yung PhilHealth. In fact, sinabi ng Supreme Court na illegal yung paglilipat ng pera ng PhilHealth. Sino ba? Tama yun. Kaya din naman nagalit ang mga tao at pinuna si Ralph, di ba? Dahil sa ginawa niya dyan sa PhilHealth. No, dahil sa ginawa niyang pagkuha ng pera dyan sa PhilHealth, paglipat sa kung saan-saan na ewan. Alam niyo, sa totoo naman talaga, hindi naman dapat pinapakailaman ng pera ng PhilHealth. Kasi isa yan sa napaka-importanting bagay talaga. No? Sa dinami-dami ng taong na-o-ospital na hindi naman afford magbayad ng ospital talaga at kaya nga nagkakaroon ng PhilHealth para makatulong sa kanila at ma-afford nila, ginaganyan nyo pa. Hindi nyo nga dapat binabawasan yan eh. Bagkos, nandiyadyaan lang yan o dapat dinadagdagan pa. Hindi yung kung saan-saan nyo dinadala. Hindi porket sabihin natin na hindi gumagalaw yung pera sa PhilHealth o ganyan na parang napakalaki naman ito, bawasan natin. Hindi ganun yung mindset. Dapat is tinatago nyo dyan o dinadagdagan pa dahil mas kailangan ng mga Pilipino yan. Dahil dyan kumukuha ang mga Pilipino ng tulong sa mga pang-medical nila. Dahil hindi naman lahat ng Pilipino ay afford magbayad ng mga private hospital. Diba? Hindi afford, hindi katulad nyo o sige mga matataas na tao kayo. Hindi katulad nyo na mga mayayaman kayo na kahit anong oras, kahit anong minuto na may mangyari sa inyo at isugod kayo sa ospital, meron kayong ipangbabayad sa mga mamahaling ospital. Hindi katulad nyo ang ibang mga tao. Diba? Kaya nakakapagsalita kayo ng ganyan. Kaya nakakapag-desisyon kayo ng ganyan. Kasi hindi nyo naman talaga nararamdaman yung mga nasa baba. Kaya ganyan kayo magsalita sa mga nasa baba. Diba? Bago kayo magsalita ng nasa baba, ganyan, baba, taas, maranasan nyo muna na nasa baba kayo. Diba? Sino ba yung naglipat ng pera na yan? Sino ba yung kumuha ng pera? Hindi lang po PhilHealth, kaya lang yun lang po yung may ikinaso eh. O kaya nga dapat yung mga bankero magdemanda rin kayo sa Supreme Court para ideklara rin ng Supreme Court na yung 117 billion na kinuha sa PDIC ay illegal din. In fact, Vilma Santos, hindi ka namin tinitira. Yung asawa mo lang. Ano ba naman alam namin sa pinaggagawa mo sa Batangas? Wala po kaming alam, hindi po kami local. Wag mong tinitira kayo. Asawa mo lang ang tinitira namin. Dahil yung asawa mo, kinasuhan nga, di ba? Plunder. Yan ang totoong may kaso. Yun nga eh, kasi sa sobrang taas ng asawa niya, ayan tuloy oh. Sa sobrang taas ng asawa niya na hindi niya nararamdaman yung kung ano talaga yung pangangailangan ng mga tao sa PhilHealth, o kita nyo, oh, di ba? Ginawang siso yung ano ng PhilHealth. Pinakailaman pa kasi. Si BP Sara, gawa-gawa lang yung kaso sa kanya. Naghakot lang ng maraming papel eh. Dapat bigyan kami ng kopya niyan eh. Hindi ka kasali. Ano alam namin sa pinagagawa mo sa Batangas?
Tinitira namin yung asawa mo. Hindi, syempre baka pinagtatanggol niya lang. Syempre asawa niya. Hindi natin masisi si Ate B. Kaso nga lang, yung salitang lumabas kay Ate B, hindi medyo maganda yun. 'Di ba? Na ulitin ko, kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. Tumitira kayo kasi nasa baba kayo. 'Di ba? Parang ang sama sa pandinig nyo, kayong mga katunay, maganda pa sa pandinig nyo yun. Syempre, 'di ba, pangit? Yung mga nasa baba na nga yung naaagrabyado, yung mga nasa baba pa yung nasisisi. Dahil lumabag siya sa batas. Nilipat ninyo yung para sa PhilHealth, nilipat nyo sa corrupt na flood control project. Yun lang. Ngayon, wag mo sabihin na wala siyang kinalaman dyan. Siya nga ang tagapagtanggol niyan eh. Siya nga ang pangunahing sinisisi. Kita mo, siya yung may demanda. Silang dalawa ng PhilHealth, kutsabahan nila yan. Siya yung kumuha dyan, naglipat. Sinasabi na wala daw kaso si Recto dahil sumunod lang daw siya. Pag mali, labag sa batas yung sinunod mo, may kasalanan ka. Hindi mo pwede katwiran na sumusunod ka lang. Yan ang kinakatwiran nila, sumusunod lang daw siya sa batas eh. Sumusunod ka sa batas, sabi nga ng Supreme Court, illegal yung ginawa mo. Pag illegal yung ginawa nyo, hindi pagsunod sa batas yun. Pag illegal yung ginawa nyo, yun lumalabag kayo sa batas. Kasi umaalma yung Supreme Yung Court. mismong sinabi nyo na pwedeng kolektahin. Pwede kayong mangolekta. Kasi ang pinagbabatayan niya yung ginawa nila, yung ginawa nilang batas na pwede raw kolektahin yung mga sobrang pera. Yung mga kaysa nakatiwangwang lang yung pera, kolektahin, pinakolekta ni Recto. Siya po ang utak niyan. Hindi naman talaga nila ito. Sinasabi nila, sobrang pera dapat kolektahin. Hello, PhilHealth po yun. Kaya nga dito sinasabi natin, kahit sobrang pera yan, kahit nandiyan lang yan, nakatiwangwang lang yan, naka-steady lang yan, hindi gumagalaw yan, dyan lang yan. Kasi yan yung huhugutin sa pangangailangan eh. Napaka-importante niyang PhilHealth na yan eh. PhilHealth, SSS, may mga benepisyo kasi dyan eh. 'Di ba? Meron naman kayo ibang mga pwedeng paghugutan. Bakit yan pa yung pinag-initan ninyo? Kasi once na kayo, ginalaw nyo ang pera ng PhilHealth, parang pinahirapan nyo yung mga tao. Yung mga tao, 'di ba, naghuhulog ng PhilHealth. Buong akala nila sa sarili nila is, ito, malaki maitutulong sa akin ito pagdating ng araw, tapos biglang ganyan ginagawa ninyo. 'Di ba? Takin nyo, nagpapakahirap pumila sa PhilHealth na pagkahaba-haba ng pila. Tapos ganyan lang ginagawa ninyo. Kayo easy lang. 'Di ba? Samantalang yung mga tao na talagang siyang may karapatan diyan ay naghihirap talaga. Kaya talaga magagalit yung mga tao dahil hindi nyo naman po talaga dapat ginagalaw ang pera ng PhilHealth. Hindi dapat, nandiyadyaan lang 'yan. Pero labag daw sa batas Hindi nyo yun. na nga ata dinadagdagan. Sabi ng Supreme Court. Paano niya sasabihin na sumusunod lang siya sa batas? Labag nga sa batas yung ginagawa mo. Vilma Santos, wag ka na. Hindi na uso yung mga pa-arte-arte nyo. Kung meron ka pang fans na buhay pa. Hindi ko po kinakantsawan yung mga fans mo, Madam Vilma Santos. Pero hindi na po nakukuha sa mga fans club yan. Dahil yung mga fans mo, yan ang unang naapektuhan dahil thunders na lahat ng mga fans na ni Vilma Santos, di ba? Pero in fairness, mas maraming Noranians kaysa Vilmanians. Legit yun, totoo yun. Yan ang unang naapektuhan ng paglilipat ni Recto. Hindi po pwede na sabihin na sobrang pera yung kinuha nyo. Paano magsosobra yun? Nakalagay sa batas ng PhilHealth. Pag maraming koleksyon, una, sa kanino galing yung PhilHealth? Koleksyon po yan mula sa mga miyembro. Ano sabi? Pag maraming pera yung PhilHealth, dapat taasan yung benepisyo. Yes. Tanong ko lang, libre na ba pagka ikaw member na ospital ka? Sa private, libre na ba pa ospital ng member? Hindi. Bakit nyo kukolektahin? Sabi sa batas ng Universal Health Law,
pag maraming pera yung PhilHealth, itaas. Dalawa lang ang pwedeng gawin, hindi isuli. O hindi ipamigay sa flood control. Lalo na sa flood control dahil Puro buhaya, binubuhaya. magnanakaw yung mga flood Oo. control. Eh. Oh. Ano daw ang dapat ginawa, Recto? Taasan yung benepisyo. Kasi itong mga to, kaya napakadali lang sa kanila gumawa ng ganyan. Hindi naman sila naaapektuhan eh. Pag mga nagkasakit tong mga to, may bubunutin tong mga to eh. Di ba? Pero yung mga yan, kapag yan umaasa sa PhilHealth, mararanasan nila yung importansya niyan. Di ba? Kasi itong mga to, mapepera, wala silang pakialam. Sa totoo lang, hindi talaga nila nararamdaman ang hinaing ng taong bayan. Ang hinaing ng mga nasa baba. Kaya kung gusto talaga nilang maramdaman na totoo yung sinasabi natin, pumunta sila sa baba. Doon nila alamin, doon nila malalaman ang katotohanan. Hindi yung sila lang ng mga nasa taas ang nagkakaintindihan. Di ba? Ilang porsyento lang ba yung binibigay ng PhilHealth? Halos konti. Pucha, pag na-hospital ka nga sa private, halos konti lang yung nababawa sa PhilHealth. Oo, konti lang. Di ba? Taasan mo. Kung maraming pera, ilibre mo lahat ng PhilHealth member. Oo, yun. Oh, maraming bagay na pwedeng gawin. Gaya na sinabi ni Sir Badong, di ba? Oh. Bakit hindi nyo ginawa? Or kaya, bawasan yung premium. Yung kinakaltas nyo sa member, dapat binawasan nyo. Yun yung sabi Oo. ng batas. Eh, kinolekta nyo yung pera. May nalalaman ka pa na politically incorrect pero financially correct. Ang dami nyong alam. Financially correct daw yung ginawa nila. Politically wrong. Politically wrong. Financially correct. Utot mo. Legally wrong yung ginawa mo. Illegal. Oo. Kaya kami kaso ngayon na plunder. Kaya Madam Vilma Santos, pasensya na po kayo at noranya ng nanay ko. Nanay ko rin, oranyan eh. Pasensya na po kayo, noranya ng nanay ko. 'Di ba? Ayun, iniinsulto nyo si Nora Honor. 'Di ba? Kasi namatay na hindi kasing yaman nyo. Naubos ang kayamanan. Na siya ay pero ano si Nora Honor? At least si Nora Honor, namatay siya na national artist. Oo. 'Di ba? Hindi Saka naman namatay si Nora Honor nang merong respeto. Dahil si Nora Honor hindi nagsasalita ng mga ganyang klaseng salita eh. 'Di ba? Tapos ikaw Ate V, 'di ba? Pangmasa ka, wholesome ka, tapos ganyan ka magsalita. Sa sobrang pagtatanggol mo sa asawa mo, ganyan na lumabas sa'yo. pinagsasabong yung mga Noranyan at Bilmanyan. Kaya lang, ano magagawa natin? National artist na si Nora Honor. Yung pagkilala sa kanya, sa pareho niyong industriya. Panis ka. Aanin mo ang yaman na yan. O, mas mayaman ka kay Nora Honor. Pero na sinasabi ng tao, kaya hindi yumaman si Nora Honor dahil marami nakapaligid sa kanya. Ay, tulong siya ng tulong sa mahihirap. Eh kayo, inaagawan nyo ng pera yung mga mahihirap. Para sa mga mahihirap yung PhilHealth na yan. Pag may pelikula pa naman siya, gumagana pa siyang mahirap, di ba? Dapat naintindihan niya yun. Ibig sabihin, ano lang yun? Dahil sa trabaho lang. Parang... Ginagaw pa ninyo. Di. Kaya mas Dinala maraming ninyo fan si sa Nora eh. pinakakorap na proyekto sa kasaysayan ng Pilipinas. Yung flood control projects. Oo. Kaya hindi totoo yan na kaya kayo binabato dahil nasa taas kayo, kami nasa baba. Kaya kayo binabato, bahagi yung asawa mo ng malawakang pagnanakaw. Hindi na nasiyahan sa budget. Ha? Kinuha nyo pa yung budget ng PhilHealth. Yun lang. Ang daming ang daming nangyari sa panahon ng asawa mo. Nagbenta tayo ng ginto. Nasaan na yan? Saan napunta yan? Kulit din ito ni Recto eh, no? Saan napunta yung PDIC? Flood control project pa rin. Kutya, sayang yung ginto natin. Lugi tayo. Ngayon po, pinakamataas sa mga presyo ng ginto. Binenta natin ang mababa pa. Ayun, natating natong haya ng video na nagbula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natong haya natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.